tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. 7 katao ang kumpirmadong napatay, habang mahigit 20 naman ang malubhang nasugatan sa pinakahuling serye ng mga pag-atake ng puwersang Ruso sa mga komunidad na malapit sa linya ng labanan sa silangang bahagi ng Ukraine. Ito ang kinumpirma ng mga lokal na awtoridad sa gitna ng patuloy na lumalalang labanan sa rehiyong ito. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa mismong lugar ng insidente, ang mga pag-atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at nag-iwan ng matinding takot sa mga sibilyan. Ang walang humpay na pambobomba ng Russia ay muling nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga mamamayang nananatili pa rin sa mga lugar na malapit sa bakbakan, kung saan walang pinipili ang mga bumabagsak na bomba at bala mula sa kalangitan. Ang rehiyon ng Donetsk na kasalukuyang itinuturing na pinakasentro ng labanan sa kahabaan ng linya ng labanan na may habang 1,200 kilometro ang nakaranas ng pinakamatinding hagupit. Sinabi ng mga taga-usig sa rehiyon na 3 sibilyan ang agad na nasawi sa magkakahiwalay na pambobomba sa 2 lugar na malapit sa lungsod ng Kostiantynivka na matinding pinag-aagawan ng magkabilang panig sa nakalipas na mga araw. Ang Kostiantynivka ay naging isang kritikal na punto sa digmaan. Sa mga nakalipas na araw, naging mas madalas ang pag-atake ng Russia rito gamit ang mabibigat na artilerya at mga bombang inihuhulog mula sa himpapawid. Ang pagkamatay ng 3 sibilyan sa paligid nito ay nagpapakita lamang na walang ligtas na lugar para sa mga ordinaryong mamamayang na iipit sa gitna ng nagtutunggaliang mga puwersang militar na naglalayong makuha ang kontrol sa lungsod. Kamakailan lamang opisyal na inangkin ng militar ang Russia na tuluyan na nilang nakontrol at nasakop ang madiskarteng lungsod ng Kostiantynivka. Gayunpaman, mabilis at mariin itong itinanggi ng mga opisyal ng Ukraine. Ayon sa kanila, hindi nagpalit ng kamay ang lungsod at patuloy na ipinagtatanggol ng kanilang mga magigiting na sundalo ang bawat sulok nito laban sa walang humpay na pagsalakay ng mga Ruso. Bukod sa mga naunang biktima, isang ika-4 na sibilyan ang iniulat na napatay malapit sa Kramatorsk. Ang lugar na ito ay kilala bilang isang matibay na tanggulang lungsod na itinuturing na napakahalaga para sa pangkalahatang estratehiya ng depensa ng Ukraine sa silangang rehiyon. Ang pag-atake sa labas ng Kramatorsk ay nagpapakita ng determinasyon ng Russia na buwagin ang depensa ng Ukraine sa bawat pagkakataon. Ayon sa karagdagang impormasyon mula sa tanggapan ng mga taga-usig sa Donetsk, hindi bababa sa 18 katao ang nagtamo ng iba't ibang uri ng pinsala sa buong rehiyon dahil sa mga pambobomba ngayong araw. Marami sa mga nasugatan ng kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanilang buhay sa mga lokal na ospital, habang patuloy na naghahanap ang mga tagasagip ng mga biktima sa ilalim ng mga guho. Samantala, sa katabing rehiyon ng Dnipropetrovsk, hindi rin nakaligtas ang mga mamamayan sa bagsik ng opensiba ng Russia. Ayon sa ulat ni Gobernador Alexander Hanja, naging target ng sunod-sunod na pambobomba ang kanilang lalawigan, na muling nagdulot ng pagkawala ng buhay ng mga sibilyan at matinding pagkasira ng mahahalagang infrastruktura na lubhang kailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay sa gitna ng digmaan. Iniulat ng gobernador na mahigit 50 pag-atake gamit ang mga drone at artilerya ang inilunsad ng Russia at tumama sa 5 magkakaibang distrito sa loob ng Dnipropetrovsk. Ang ganito karami at kalawak na mga pag-atake sa loob lamang ng isang araw ay nagpapakita ng pinatinding kampanya ng militar ng Russia upang ubusin ang kakayahan at sirain ang moral ng mga lokal na mamamayan sa labas ng sona ng labanan. Dahil sa walang humpay na mga pag-ataking ito sa Dnipropetrovsk, 3 katao ang kumpirmadong nasawi, habang 6 na iba pa ang nagtamo ng mga sugat sa katawan. Ang mga biktima ay mga ordinaryong mamamayang nagtatrabaho o nagpapahinga lamang sa kanilang mga tahanan nang magsimulang bumagsak ang mga bomba mula sa kalangitan, na muling nagpapatunay sa malupit na epekto ng digmaang ito sa mga sibilyang walang kinalaman sa labanan. 2 sa mga nasawi sa Dnipropetrovsk ang iniulat na napatay malapit sa bayan ng Nikopol. Ang Nikopol ay matatagpuan sa hilagang pampang ng Ilog Dnipro, isang estratehikong lokasyon na madalas maging target ng mga pag-atake ng Russia dahil sa kalapitan nito sa mga posisyon ng kaaway sa kabilang panig ng ilog. Ang bayang ito ay halos araw-araw na nakararanas ng matinding panganib mula sa mga mortar at drone.
Ang patuloy na pag-target sa Nicopol ay nagdulot na ng malaking krisis na makatao sa lugar. Maraming pamilya ang napilitang lumikas, habang ang mga natitirang residente ay umaasa na lamang sa mga silid kanlungan sa ilalim ng lupa upang makaligtas sa araw-araw na pambobomba. Ang pinakahuling insidenteng ito ay nagpapakita na walang senyales ng paghupa ang karahasan sa kahabaan ng mahalagang ilog na ito. Samantala, ang ikatlong biktima sa Dnipropetrovsk ay napatay naman malapit sa bayan ng Sinelnikove na matatagpuan sa masilangang bahagi ng rehiyon. Ang pag-atake sa Sinelnikove ay nagpapakita na kahit ang mga bayang medyo malayo sa direktang linya ng labanan ay hindi ligtas mula sa mga malalayuang drone at missile ng Russia na patuloy na naghahanap ng mahihina at bagong target sa buong teritoryo. Ang seryeng ito ng mga pag-atake ay nagaganap sa panahong kapwa sinusubukan ng dalawang panig na makakuha ng bentahe bago sumapit ang taglamig. Habang patuloy na ginagamit ng Russia ang malaking bentahe nito sa artilerya at bala, patuloy namang naghahanap ang Ukraine ng mga paraan upang ipagtanggol ang teritoryo nito habang naglulunsad din ang sarili nito mga ganting pag-atake laban sa kaaway. Sa kabilang panig naman ng hangganan, sa loob mismo ng teritoryo ng Russia, iniulat din ang isang pag-atake mula sa panig ng Ukraine. Isang drone ng Ukraine ang iniulat na tumama sa rehiyon ng Belgorod sa Russia. Ang pag-ataking ito ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Ukraine na maglunsad ng mga operasyon sa loob mismo ng bansang sumalakay rito, bilang tugon sa walang humpay na pambobomba sa teritoryo nito. Ayon sa mga lokal na opisyal sa Belgorod, tinamaan ng drone ang isang gusaling pangkomersyo sa rehiyon. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng isang tao habang dalawang iba pa ang nasugatan. Ang Belgorod, na matatagpuan malapit sa hangganan ng Ukraine, ay madalas maging target ng mga ganting pag-atake ng Ukraine dahil ginagamit ito bilang base para sa mga operasyong militar ng mga puwersang Ruso. Ang ganitong uri ng mga pag-ataking tumatawid sa hangganan ay nagiging karaniwan na habang nagpapatuloy ang digmaan. Ginagamit ng Ukraine ang mga drone na ginawa sa loob ng bansa upang targetin ang mga pasilidad na militar, lohistikal at pang-ekonomiya ng Russia. Layunin itong mabawasan ang kakayahan ng Moscow na pondohan at suportahan ng mga tropa nito sa harap ng labanan kahit na nagdudulot din ito ng pangamba sa mga sibilyan sa Russia. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawing sibilyan sa magkabilang panig ay muling nagpapasiklab ng mga panawagan mula sa pandaigdigang komunidad para sa paghinto ng karahasan. Gayunpaman, sa kasalukuyang kalagayan sa larangan, tila malayo pa ang posibilidad ng kapayapaan habang kapwa nananatiling matatag ang dalawang bansa sa kanilang mga layuning militar at walang panig na nagnanais magpakita ng kahinaan. Sa kabuuan ng araw na ito, 7 buhay ang nawala sa Ukraine at isa naman sa Russia na nagpapakita ng walang katapusang siklo ng trahedyang dala ng digmaang ito. Ang bawat bilang sa mga ulat na ito ay kumakatawan sa isang pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga komunidad na muling dadaan sa mahabang proseso ng pagluluksa at muling pagtatayo ng kanilang mga nawasak na buhay, tahanan at pangarap para sa hinaharap. Isang malaking kontrobersya ngayon ang bumabalot sa Pentagon matapos ihayag na hindi matatapos ang paggastos sa $400 milyong na tulong militar para sa bansang Ukraine hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Donald Trump sa taong 2029. Ang mabagal na hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Kyiv na kasalukuyang nakakaranas ng matinding kakulangan sa mga armas laban sa Russia. Ayon sa mga ulat, ang administrasyon ni Trump ay formal nang nagbigay ng impormasyon sa mga miyembro ng Kongreso ng Estados Unidos na ang pondong inilaan para sa Ukraine ay dahan-dahang ilalabas sa loob ng susunod na 5 taon. Nangyayari ito habang ang bansa ay patuloy na binubugbog ng mga atake ng missile ng Russia at kritikal na ang pangangailangan nila para sa mga karagdagang depensa sa himpapawid upang maprotektahan sila. Noong buwan ng Mayo, nagpadala ang Kagawaran ng Depensa o Pentagon ng isang opisyal na liham sa mga mambabatas na naglalarawan ng kanilang detalyadong plano sa paggastos. Isang mapagkakatiwalaang pinagmula ng nagkumpirma ng dokumentong ito na nagpapakita ng mabagal na iskedyul ng pamamahagi ng pondo. Ang liham na ito ay hindi pa nailalathala sa publiko noon at naglalaman ng mga detalyeng ikinagulat ng marami sa Washington ngayon. Diyan dahil sa napakabagal na prosesong ito, umani ng matinding pambabatikos ang Pentagon mula sa mga mambabatas na demokratiko at maging sa ilang kapwa republika ni Trump. Binatikos nila ang tila pag-upo ng kagawaran sa pondong aprobado na ng magkabilang partido noong nakaraang taon.
Para sa kanila, ang ganitong uri ng pagkaantala ay naglalagay sa malaking panganib sa buhay ng mga sundalong Ukrainian na nasa harapang linya ng digmaan. 2 buwan matapos ipadala ang naturang liham, ang mga pondo ay hindi pa rin naipapamahagi o nailalaan sa ilalim ng anumang kontrata ng pamahalaan. Ayon sa source, ang kawalan ng aksyon na ito ay nagpapakita ng tila kawalan ng interes ng administrasyon na madaliin ang tulong sa bansa. Habang tumatagal ang burokrasya sa Washington, patuloy naman ang pag-abante ng mga tropang Ruso sa mga estratehikong rehiyon ng Ukraine ngayon. Paulit-ulit nang nagrereklamo ang Kongreso ng Estados Unidos tungkol sa napakabagal na takbo ng paggastos sa pondong pangdepensa na inilaan para sa mga kaalyado. Ang isyong ito ay nagiging mitsa ng bagong tensyon sa pagitan ng lehislatibo at ehekutibong sangay ng pamahalaan. Ang dating lihim na liham ng Pentagon ay nagpapatunay lamang na may sadyang pagkaantala sa pagpapadala ng mga pangunahing kagamitang militar sa Kyiv. Sa gitna ng krisis na ito, inaasahang makikipagpulong si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kay Pangulong Donald Trump sa White House. Ang pagpupulong na ito ay nakatakdang gaganapin sa araw ng Martes, kung saan muling ipaglalaban ng pinunong Ukrainian ang mabilis at agarang tulong militar na ipinangako ng Amerika. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon upang mabago ang takbo ng suporta ng Estados Unidos sa kanila. Sa nakatakdang pagpupulong sa White House, tututukan ni Zelensky ang paghingi ng mas malakas na air defense capabilities upang harangan ang mga missile ng Russia. Bukod dito, tatalakayin din ang pagkumpleto ng isang mahalagang kasunduan sa mga drone sa pagitan ng Ukraine at Estados Unidos. Ang mga drone na ito ay itinuturing na napakahalaga para sa reconnaissance at pag-atake sa mga posisyon ng kalaban sa labanan. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa White House, tutuloy si Zelensky sa US Capitol upang makipagpulong sa lahat ng 100 senador ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang House of Representatives ay kasalukuyang nasa kanilang summer recess, kaya ang mga senador ang magiging pangunahing focus ng kanyang diplomasya. Layunin niyang gisingin ang suporta ng mambabatas upang mapabilis ang pag-aproba at paglabas ng pondo. Dalawang magkahiwalay na pinagmulan ang nagsabi na labis ang pagkadismaya ng mga miyembro ng Kongreso sa timeline ng Pentagon. Itinuturing nila itong hindi pangkaraniwan at masyadong mabagal para sa isang aktibong digmaan na nangangailangan ng mabilisang tugon mula sa mga kaalyado. Ang kawalan ng determinasyon mula sa ehekutibo ay nagpapakita umano ng maling mensahe sa mga kaalyado ng Amerika sa buong mundo ngayon. Batay sa timeline na nakasaad sa liham, ang mga pondo ay nakatakdang ilaan pa sa taong piskal 2026 na magtatapos sa Setyembre at 30. Ang huling paghahatid naman ng lahat ng tulong militar ay tinatayang makakarating lamang sa Ukraine sa taong piskal 2029. Ang ganitong katagal na proseso ay halos walang saysay para sa kasalukuyang labanan ng bansa laban sa Russia. Ang ikalawang termino ni Pangulong Donald Trump ay nakatakdang magtapos sa ika-20 ng Enero taong 2029. Ibig sabihin, ang tulong na inaprobahan ng Kongreso ay matatapos lamang ipadala kapag wala na si Trump sa kapangyarihan. Ito ay nagdulot ng haka-haka na sinasadya ng administrasyon na patagalin ang proseso upang hindi magamit ng buo ang pondo sa ilalim ng kanyang pamumuno ngayon. Bagaman mabagal ang Pentagon, nagpakita kamakailan si Trump ng ilang positibong hakbang para sa Ukraine. Nilagdaan niya ang mungkahi na bigyan ng lisensya ang bansa upang gumawa ng Patriot Interceptor missiles. Sinabi rin niyang handa niyang lagdaan ang panukalang batas para sa mga bagong sanksyon laban sa Russia na isinulong ng yumaong Senador Lindsey Graham na isa sa kanyang pinakamalapit na kaalyado sa Senado. Dadalo rin si Zelensky sa libing ni Senador Lindsey Graham sa araw ng Martes. Ang biglaang pagkamatay ni Graham kamakailan ay nag-iwan ng malaking katanungan kung magpapatuloy ba ang positibong pananaw ni Trump sa Ukraine nang wala ang impluwensya ng senador. Si Graham ang pangunahing boses sa loob ng Partidong Republika na masigasig na sumusuporta sa pagbibigay ng tulong militar at pinansyal sa Kyiv. Sa mga nakalipas na pagdinig sa Kongreso, hinarap ng mga mambabatas ang pamunuan ng depensa. Tinanong ni Democratic Senator Dick Durbin sina Joint Chiefs of Staff Chairman General Dan Cain at Secretary of Defense Pete Hegseth tungkol sa mabagal na plano. Nag-alala si Durbin na kung aabutin ng 3 taon ang pagpopondo sa air defense, baka huli na ang lahat para sa depensa ng Ukraine laban sa mga mananakop. Noong nakaraang taon, ilang beses ding pinigil ng Pentagon ang paghahatid ng mga sandata dahil sa pangamba na baka maubos ang sariling supply ng Estados Unidos. Ang mga kapwa Republika ni Trump na kontrolado ang Kongreso ay hindi hayagang pumipilit sa kanya sa isyong ito.
Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng masalimuot na politika sa loob ng Washington pagdating sa pambansang seguridad at dayuhang tulong militar. Ang 400 milyong dolyar na nakasaad sa plano ay sumasaklaw sa pagbuo ng kapasidad, pagsasanay at mga kagamitan para sa puwersang Ukrainian. Kasama rito ang 200 milyong dolyar para sa mga armas at bala, 79 milyong dolyar para sa mga sasakyan at pyesa, at 100 milyong dolyar para sa transportasyon ng mga kagamitang pangdepensa patungo sa bansa upang labanan ang Russia. Sa ilalim ng batas ng Estados Unidos, obligado ang Pangulo na gastusin ang pondong inilaan ng Kongreso at hindi ito maaring harangan ng unilateral para sa sariling interes. Matatandaang ang unang impeachment ni Trump noong taong 2019 ay nag-ugat sa pagpigil niya sa tulong militar sa Ukraine na napatunayang labag sa batas ng ahensya ng Government Accountability Office ng pamahalaan doon. Ang Ukraine ang pinakamalaking nakatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos simula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia noong 2022. Sa kabuuang 175 bilyong dolyar na inilaan, 106 na bilyon ang direktang napunta sa Ukraine, habang ang 69 na bilyon ay nanatili sa ekonomiya ng Amerika upang suportahan ang sarili nilang mga industriya. Sa pagpasok ng taong 2025 sa ilalim ng bagong administrasyon, patuloy na sinusubok ang relasyon ng Amerika at Ukraine. Ang mabagal na takbo ng tulong militar ay nagpapakita ng malaking hamon sa kaligtasan ng bansa sa harap ng patuloy na digmaan.